Ang madilim na panimulang eksena ay nagpakita kay Bella, hindi na ang dating mahina at walang muwang na babae, kundi nakatayo sa gitna ng isang maranyang silid ng pagpupulong. Ang kanyang mga mata, dati puno ng takot, ngayon ay nagtataglay ng tigas at determinasyon habang humaharap sa mga mukhang puno ng galit at kapangyarihan. Hawak niya ang isang lumang kwaderno. Ang bawat pahina nito'y tila nagtatago ng lido. Libong sikreto. Sa isang sulok, nakatayo sina Marco at Ronnie, ang kanilang mga mata ay puno ng puot at pagtatalo. Si Don Emilio, ang dating makapangyarihang tao, ngayon ay nakaupo ng parang gumuho, ang mukha'y puting. Puti. Nagsalita si Bella sa malinaw at nakakakumbinsing tinig. Ang kanyang mga salita ay matalas na parang talim na dumidiretso sa puso ng kasinungalingan. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, ngunit hindi mula sa lahat. Isang ngiti, bahagyang nasisiyahan, ngunit may bakas din ng pagod, ang sumilay sa labi ni Bella. Lumipat ang kamera sa kumikinang na lihim na kwintas na nakasabit sa liig niya, bago nagdilim ang screen, at pagkatapos ay bumalik sa nakaraan, sa simula ng lahat. Kabanata 1. Ang pagbagsak at ang manipis na pag-asa. Si Isabela Villarreyes ay isang guro ng elementarya. Simple ang pamumuhay, ngunit puno ng kagalakan. Mahigit 10 taon na siyang nagtuturo sa pampublikong paaralan sa Santa Mesa, Manila, at bawat araw ay itinuturing niyang biyaya. Ang kanyang maliit na silid, aralan na pinuno niya ng makukulay na guhit ng mga bata at recycled na dekorasyon, ay nagsisilbing santuwaryo. Mahal na mahal niya ang kanyang mga estudyante, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga tanong na walang katapusan, ang kanilang mabilis na pagkatuto. Para kay Bella, ang pagtuturo ay hindi lamang propesyon, ito ay bokasyon, isang paraan upang maging bahagi ng paghubog ng kinabukasan ng bayan. Sa likod ng kanyang dedikasyon sa pagtuturo, mayroon ding isang taong nagbibigay kulay at kahulugan sa kanyang personal na mundo. Si Marco de la Cruz, ang kanyang asawa. Si Marco ay isang lalaking mapanghalina, mahusay makipag, usat, at tila puno ng ambisyon. Para kay Bella, si Marco ang kanyang pundasyon, ang kanyang tagapagtanggol, ang lalaking nangako sa kanya ng isang payapa at masaganang kinabukasan. Naniniwala siya sa bawat salita nito, sa bawat pangako. Ang kanilang maliit na tahanan sa isang tahimik na komunidad sa Maynila na may kulay, mint, na pader, at isang maliit na balkonahe kung saan niya inaalagaan ang kanyang mga halaman ay puno ng kanyang pangarap. Agamat wala pa silang sariling anak, ang halakhak ng mga batang naglalaro sa kalye at sa mga kapitbahay ay sapat ng paalala sa kanya ng kanyang mitiin ang magkaroon ng sarili niyang pamilya, isang pamilyang payapa, puno ng ibig, at may matatag na kinabukasan. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, masaya siyang inihahanda ang paboritong adobo ni Marco, sabik sa uwi nito, at sa kanilang simpleng hapunan na puno ng kwentuhan at tawanan. Ang kanyang mga pangarap ay simple lamang. Isang maayos na pamilya, ang pagpapatayo ng isang maliit na community library para sa mga bata sa kanilang lugar, gamit ang kanyang naipon, at ang magkaroon ng matatag na kinabukasan kasama ang kanyang minamahal na si Marco. Ngunit unting may anino ang nagpakita sa kanilang perpektong mundo. Si Daronica Ronis Sanchos. Una, si Ronnie ay ipinakilala ni Marco bilang kanyang matalino at maparaan na asistan sa kanyang negosyo, isang negosyong hindi gaanong malinaw kay Bella kung ano talaga ang ginagawa, kundi simpleng real
Estate ventures na lang ang sinasabi ni Marco. Sa simula, si Bella ay naging mapagkaibigan kay Ronnie, kahit na napapansin niya ang pagiging malayo nito at ang mga matatalas nitong mata na tila may pinaplano. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, si Ronnie ay hindi lamang naging assistant ni Marco, kundi unting naging malaking bahagi ng buhay nito. At sa huli, ang kanyang kabit at kasabwat. Si Ronnie ay isang babaeng malamig, ambisyosa, at puno ng intriga. Ang bawat sulit niya ay may kalkulasyon, ang bawat ngiti ay may bahid ng pagmamanipula. Isang gabi, sa kasagsagan ng malakas na ulan ng ulan, na tila umiiyak din ang langit para sa kanya, biglang gumuho ang mundo ni Bella. Umuwi siyang pagod mula sa paaralan, dala ang kaunting ulam para sa hapunan, ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang mainit na pagtanggap ni Marco. Sa halip, natagpuan niya si Marco at Ronnie na nakaupo sa sala na may mga papeles na nakakalat sa mesa. Ang mga mukha nila ay seryoso, malamig, at walang bakas ng pagmamahal. Nagtaka si Bella, ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagsimulang magsalita si Marco sa isang tinig na hindi niya nakilala, isang tinig na puno ng pagkamohi at paghamak. Bella, simula ni Marco, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Kailangan mo nang umalis sa bahay na ito. Nagulat si Bella. Anong sinasabi mo, Marco? Anong nangyayari? Hindi na ito ang bahay mo, Bella, sabi ni Ronnie, ang kanyang mga matay matatalas at may bahid ng panunukso. Ang lahat ng ito at ang mga ipon mo ay legal nang sa amin. Ipinakita ni Marco ang mga peking dokumento. Ang mga pirma niya ay tila hindi totoo. Ang mga numero'y naglalaman ng mga kalokohan. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang nilipat ang lahat ng kanilang ari. At iyan, sa pangalan ni Ronnie, at ang bahay na pinaghirapan nilang itayo ay hindi na kanya. Ang lahat ng kanyang naipon, kasama na ang perang inilaan niya para sa pangarap niyang community library, ay nakuha na nila. Ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya sa pagtatrabaho, ang bawat sentimong inipon niya sa loob ng maraming taon, ay biglang nawala. Ang kawalang iyaan at panunuya sa mga mata ni Marco at Ronnie ay parang patalin na bumaon sa puso ni Bella. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ng taong minahal niya ng buong puso ang gayong kalupitan. Ang dating ngiti ni Marco, na minahal niya ng sobra, ngayon ay isang nakakasuklam ng ngisi. Napakabata mo kasi, Bella, dagdag ni Marco, tumatago sa buto ang bawat salita. Ito ang tunay na mundo. Wala kang puwang dito. Ang mga salitang yon ay hindi lamang nagwasak ng kanyang puso, kundi nagpatunay na ang lalaking minahal niya ay isang ganap na estanghero. Si Ronnie, sa kabilang banda, ay nakatayo lamang doon, nakataas ang kilay, ang kanyang mga labi bahagyang nakangisi. Nagkaroon ng matinding shock si Bella. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang buong mundo. Ang matinding sakit ng pagtataksil ay nagdulot sa kanya ng pisikal na pamamanahid. Ang pamilyang pinangarap niya, ang pagmamahal na pinaniwalaan niya, ang kinabukasang binuo niya, lahat ay naging abo sa isang iglap. Nawalan siya ng tiwala sa pag-ibig, sa buhay, sa lahat ng magagandang bagay. Sa ilalim ng malakas na pagbuhos ng ulan, naglakad si Bella sa mga lansangan ng Maynila. Ang bawat patak ng ulan ay tila humahalo sa kanyang mga luha na dumadali ng walang tigil. Wala siyang patutunguhan, walang masilungan, walang kahit isang sentimo sa bulsa. Ang tanging dala niya ay isang lumang supot na tela na naglalaman ng ilang maruruming damit at mga alaala ng isang buhay na nawala na. Ang ingay ng mga sasakyan,
ang amoy ng usok ng tambutso, ang saring amoy ng pagkain. Kaliye, lahat ay nagmistulang blur sa kanyang paningin. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang anino sa isang lungsod na walang pakialam. Paano? Bakit? Paulit. Ulit na tanong niya sa kanyang sarili, habang ang lamig ng ulan at ang lalong lumalalim na kawalan ng asa ay bumabalot sa kanya. Naalala niya ang bawat sulok ng bahay na pinaghirapan niya, ang bawat planong binuo nila ni Marco. Naglalakad siya ng walang direksyon, ang kanyang mga paa ay mabigat, ang kanyang puso ay basad. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila namumutya sa kanyang kadiliman. Habang naglalakad siya sa gitna ng matinding ulan, nakakita siya ng isang lumang hintuan ng bus. Umupo siya doon, nangangatog. Sa lamig, ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang buong katawan ay pagod na pagod. Sa gitna ng kanyang kawalan ng asa, ang kanyang kamay ay aksidenteng napahawak sa isang matigas na bagay sa loob ng kanyang supot na tela. Kinuha niya ito, isang lumang kahon na yari sa kahoy. Naalala niya na ito ang kahon na ibinigay ni Lola Elena Santos, ang kanyang yumaong lola, sa kanyang ina. Ngunit kailanman ay hindi niya ito nabuksan o masyadong napansin noon. Sa loob ng kahon, natagpuan niya ang isang lihim na kwintas, isang simpleng pilak na kwintas, ngunit may pino at detalyadong pagkakagawa. Nakaukit dito ang isang eleganteng letrang E na tanda ng pangalan ni Lola Elena. Kasama ng kwintas ay isang maliit na piraso ng papel, halos kupas na ang tinta na nakasulat ang isang address. Arka ng Pamana. Ang pangalang iyon ay bago sa kanya, ngunit may hatid itong kakaibang misteryo. Napaisip si Bella. Naalala niya si Lola Elena. Isang babaeng mabait, mapagmahal, at palaging nagbibigay ng proteksyon sa kanya noong bata pa siya. Ngunit si Lola Elena ay napakatahimik tungkol sa kanyang nakaraan at yumao ng bata pa si Bella. Ang kwintas ay tila isang manipis na sinulid ng asa, isang koneksyon sa nakaraan na matagal na niyang nalimutan. Ang bawat detalye ng kwintas ay tila nagpapahiwatig ng isang kwento. Ang letrang E ay hindi lamang para kay Elena, kundi pala rin sa espesyal o everlasting na tila nagbibigay ng lakas sa kanya sa gitna ng kanyang kawalan ng asa. Kinabukasan, pagkatapos ng halos walang tulog na gabi at sa kaunting lakas na naiwan sa kanya, nagpasya si Bella na hanapin ang address sa papel. Sa pamamagitan ng isang jeepney na may murang pamasahe at matagal na lakaran, nakarating siya sa isang bahagi ng Maynila na hindi niya kailanman napuntahan. Doon, nakatayo ang punong tanggapan ng Arka ng Pamana, isang matayog at sinaunang gusali na may klasikong arkitekturang Kastila na nakatayo ng marinal sa gitna ng abalang lungsod. Para kay Bella, na galing sa simpleng buhay, ang gusali ay tila nagtatago ng isang mundo ng kapangyarihan at kasaysayan. Ito ay isang kilalang charity at community development foundation, iginagalang ng maraming Pilipino dahil sa kanilang mga gawain sa pagpapanatili ng pamana at pagtulong sa mahihirap. Nang ipresenta ni Bella ang kwintas sa receptionist, biglang activate ang isang espesyal na sistema ng seguridad. Ang receptionist, na sa simula ay may pagdududa, ay biglang nagbago ng ekspresyon. Naramdaman ni Bella ang bigat ng tingin ng receptionist sa kanya at sa kwintas. Hindi nagtagal, ipinadala si Bella upang makipagkita kay Gabriela Lobos,
ang batang executive director ng foundation. Si Gab ay isang guwapo at matalino, ngunit tila malamig at malayo ang dating na puno ng kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit at ang kanyang opisina ay malaki, moderno at may mga libro at artificial na Filipino art na nakasabit sa dingding. Sa simula, si Gab ay tila nagdududa at mapanuri. Ang kanyang mga mata ay matalin. Sinisiyasat ang bawat galaw ni Bella, bawat salita. Nagtanong siya tungkol sa kwintas, kung saan ito nakuha ni Bella at kung bakit ngayon lang ito ipinapakita. Paliwanag ni Bella, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagod at kaba, ang kanyang kwento tungkol sa Lola Elena at ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Ngunit nang makita niya ang kwintas, nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata, isang munting kislap ng pagkilala. Si Lola Elena Santos, simula ni Gab, ang kanyang tinig ay mababa, ngunit malinaw, ay isang tagapagtatag ng arka ng pamana. Siya rin ang nagtatag ng mga espesyal na probisyon sa aming charter. Ipinaliwanag niya na si Lola Elena, bilang isang founder, ay iwan ng isang temporary access account para sa kanyang legal na tagapagmana. Dahil sa kwintas na ito, binibigyan kita ng access sa pansamantalang account na iniwan ni Lola Elena. Mayroon kang kaunting pondo upang magsimula muli, ngunit kasabay ng pagbibigay ng pag-asa, nagbigay din si Gab ng isang seryosong babala, ang kanyang tinig ay bumaba. Ang mundong ito ay hindi kasing simple. Nang iniisip mo, may mga nakatagong panganib at komplikadong isyu na naghihinlit. Ingat ka. Ang kanyang mga salita ay tila nagpapahiwatig ng isang mas malaking kwento, isang misteryo na mas malalim pa kaysa sa kanyang kasalukuyang problema. Ang pag-access sa account ay tila hindi isang ganap na solusyon, kundi isang bagong simula lamang ng kanyang paglalakbay. Sa loob lamang ng ilang oras matapos na activate ang account, biglang phrase ito. Walang paliwanag. Kasabay nito, siya ay pinulaan sa publiko sa mga nangungunang media outlets bilang isang manluloko na ginagamit ang pangalan ng yumaong lola upang agawin ang ari-arian ng foundation. Ang mga balita sa telebisyon, mga pahayagan, ay sabay na kinonde na si Bella. May headline na ang reyna ng panluloko. Inaabuso ang pangalan ng yumao at mayroong mga larawan niya na may malisyosong kapsyon. Ang lahat ng ito ay mainat na inayos ni Marco at Ronnie upang itago ang kanilang kasalanan at pahinain ang kredibilidad ni Bella. Si Bella ay muling nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay tinalikuran siya ng buong mundo. Ang pag-asa na ibinigay ni Gab ay tila isang ilusyon lamang, isang laro na lalo lamang naglubog sa kanya sa mas malalim na putik. Nakaupo siya sa isang sulok ng kanyang maliit at pansamantalang inuupahang kwarto, ang kanyang mga kamay ay naninginig habang binabasa ang mga artikulo sa pahayagan. Ang mga ngiti ni Marco at Ronnie sa mga screenshot ng balita ay tila nang mumutya sa kanyang kalungkutan. Ngunit sa gitna ng kanyang labis na pagkabigo, isang hindi inaasahang tunog ang umalingaw-ngaw. Isang anonymous message mula sa loob ng foundation ang lumabas sa kanyang lumang cellphone na halos malawbat na. Pumunta ka sa Batangas. Hanapin mo si Manang Consuelo Diaz. Nasa kanya ang susi ng katotohanan. Huwag kang magtiwala kanino man maliban sa kanya at sa iyong sarili. Ang mensaheng iyon ay isang maliit na kislap ng pag-asa sa kanyang nagdidilim na mundo. Isang maliit
na bininang pagdududa ang naitanin sa kanyang isip. Sino si Manang Consuelo Diaz? Bakit siya ang susi ng katotohanan? At sino ang nagpadala ng mensahe? Pagama. Puno ng takot patpag. Aalinlangan ang mensahe ay nagtulak sa kanya na kumilos. Wala na siyang ibang pagpipilian. Ang Batangas, ang Manang Consuelo Diaz, at ang susi ng katotohanan ay ang Taning Pag. Asa niya? Kabanata 2. Pangabulong mula sa nakaraan. Ang payat na pera na mayroon si Bella ay halos hindi sapat, pero sapat na para sa isang tiket ng bus papuntang Batangas. Ang barya ay mula sa isang matandang tindera sa palengke na minsan niyang tinulungan nang sirain ang bubong nito ng isang bagyo. Ang maliit na kabutihan ay bumalik sa kanya sa oras ng kanyang matinding pangangailangan. Hawak ang kwintas na lihim sa kanyang leeg na tila isang anting. Anting. Sumakay siya sa isang lumang bus na halos puno na ng mga pasahero. Ang bus na kulay kahel at may mga gasgas na tanda ng maraming taon ng paglalakbay ay umalingasaw sa amoy ng diesel at ng bahagyang amoy ng isda at pinipitas na prutas na dala ng ibang pasahero. Umupo siya sa bintana, nakasandal ang ulo at pinagmamasdan ang unting pagbabago ng tanawin. Unting naiwan nila ang magulong simoy ng Maynila, ang walang humpay na ingay ng mga busina ng sasakyan, ang maruming kulay. Abo na gusali, ang pagmamadali ng mga taong may sariling mundo. Abang papalayo sila, ang konkreto ay pinalitan ng luntiang taniman ng palay na yumayabong sa ilalim ng init ng araw. Ang mga puno ng niyog ay naglalayag sa kalangitan, ang kanilang mga dahon ay sumasayaw sa ihip ng hangin, tila nagpapaalam sa kanyang kalungkutan. Ang mga bahay ay naging gawa sa kawayan at nipa. May mga bata na naglalaro sa labas at mga manok na malayang naglalakad sa bakuran. Ang hangin ay naging sariwa, masarap lang hapin, may bahagyang amoy ng asin at sariwang anay. Bawat kilometro ay tila naglalayo sa kanya sa bangungot ng Maynila, ngunit ang bigat ng kanyang puso ay nanatili. Ilang oras siyang nakatulog, nagising na lamang sa mga hiyawan ng mga tindera sa terminal. Aalok ng suman, kapeng barako at sariwang prutas. Pagbaba niya ng bus sa bayan ng Batangas, uminga siya ng malalim. Ang simoy ng hangin ay may bahid na ng dagat. At ang init ng araw ay hindi kasing tindi ng samay niya. Tanong siya sa mga lokal. Ipinapakita ang lumang piraso ng papel na may address ni Manang Consuelo. Karamihan sa kanila ay nakangiti, handang tumulong. Ang kanilang mga boses ay malumanay at magiliw. Sa huli, itinuro siya sa isang maliliit na kalsada na malapit sa dalampasigan. Matapos ang isang mahabang lakaran sa maalikabok na kalsada, sa wakas ay natagpuan niya ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at nipa, nakatayo sa tabi ng malawak na dagat. Ang bahay ay simple lamang, ngunit may kaayusan at may mga halaman sa paligid. Ang mga kurtina sa bintana ay malinis at kulay puti at may mga lumang upuan sa beranda na gawa sa kawayan. Ang tunog ng alon ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim at dahang kumatok. Pinuksan ng isang matandang babae ang pinto. Si Manang Consuelo Diaz. Ang kanyang mukha ay may bakas ng panahon na may mga kunot sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng init at kabaitan. Ang kanyang mga ngiti ay malumanay at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. May suot siyang lumang danit na tela at ang kanyang buhok
ay nakapusod. Agad niyang nahuli ang tingin ni Bella sa kwintas. Ikaw na siguro si Bella, sabi ni Manang Connie, ang kanyang tiniglay malambing, puno ng pag. Unawa, na tila matagal na niyang hinihintay ang pagdating ni Bella. Wala siyang tanong, walang pagdududa, tanging malalim na unawa. Tila nabasa niya ang lahat ng sakit at pagod sa mukha ni Bella. Pinapasok niya si Bella at pinaupo sa isang lumang silya na gawa sa kawayan sa loob ng bahay. Ang loob ng bahay ay simple, malinis, at may amoy ng kape at sariwang bulaklak. Halika, anak, sabi ni Manang Connie, magpainit ka muna ng katawan. Mahaba, siguro ang iyong nilakbay. Naghanda siya ng isang tasa ng salabat, mainit at may mabangong amoy ng luya. Ang bawat sipsip ay tila bumabalot sa lamig na bumalot sa puso ni Bella. Habang umiinom, pinagmamasdan ni Manang Connie si Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng aalala at malalim na kalungkutan. Ang lola, Elena mo, simula ni Manang Connie ay matalikong kaibigan. Hindi lang kaibigan, kundi parang kapatid na. Pinahid niya ang luha na hindi niya namalayang tumulo sa kanyang pisngi. Ang daming pinagdaanan ng lola mo, ang daming sikreto ang dinala niya sa kanyang libingan. Unting inilatag ni Manang Connie ang kuwento. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may bigat. Tila bawat salita ay naglalaman ng matinding sakit at katotohanan. Nagsimula siya sa pinagmula ng Arka ng Paman. Ang pundasyon ay itinatag ng Lola Elena mo, ni Don Alfredo Villalobos, ang ama ni Gab, at ni Don Emilio Mendoza, ang ama ni Marco. Noong una, malinis at dakila ang kanilang layunin. Pinangarap nilang maging arka ng pag-asa para sa sambayan ng Pilipino. Ipinaliwanag ni Manang Connie na ang layunin ng arka ay protektahan ang kulturang Pilipino, magbigay ng edukasyon, at itaguyod ang buhay ng mga mahihirap na komunidad, lalo na ang mga katutubo at mga nasalanta ng kalamidad. Ang kanilang bisyon ay magkaroon ng isang arko ng pag-asa, isang ligtas na kanlungan para sa mga nangangailangan. Ngunit ang pangarap na iyon ay unting nilamon ng kasakiman. Si Don Emilio, patuloy ni Manang Connie, ang kanyang mga mata ay nanghina, ay isang makapangyarihan at mapaninlang na tao. Sa likod ng kanyang mapagpanggap na kabaitan at kayamanan ay isang pusong sakin. Sa paglipas ng panahon, nabulag siya sa kapangyarihan at pera. Ibinunyag niya ang proyekto ng pag-asa, isang malaking proyekto ng pabahay at kabuhayan para sa mga katutubong komunidad sa Mindanao at mga lugar na nasalanta ng kalamidad sa Luzon. Ngunit sa likod ng marinal na pangalan ay isang malaking iskema. Ang proyekto ng pag-asa ay ginamit lamang ni Don Emilio bilang isang tabing upang magnakaw ng milyong piso mula sa pondo ng arka, sabi ni Manang Connie. Ang kanyang boses ay puno ng galit at lungkot. Inagaw niya ang mga lupa ng mga katutubo, itinago ang pera para sa kanyang sariling kayamanan. Ang mga pamilyang nangangailangan ng tulong, ang mga pamilyang umasa sa proyekto ay nawalan ng bahay, ng lupa, at ng kinabukasan. Isinalaysay niya ang mga kwento ng libong pamilyang nasira ang buhay, ang mga pangarap na nawala, ang mga luha ng mga inosenteng tao na naging biktima ng kasakiman. Ang kanilang mga tinig ay naging mga bulong sa hangin, at ang kanilang mga pagdurusa ay nabaliwala. Ang Lola Elena mo, sabi ni Manang Connie, ay natuklasan ng lahat ng ito.
Tahimik siyang nangalat ng ebidensya, bawat resibo, bawat papel, bawat lihim na transaksyon. Ngunit ang pagtuklas na iyon ay nagdala sa kanya sa matinding panganib. Ayaw ni Don Emilio na may nakakaalam ng kanyang ginawa. Tatang lola mo, mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan mo. Sa panginginig ng boses, ibinunyag ni Manang Connie ang pinakamalaking sikreto. Para protektahan ka, Bella, mula sa kanyang matinding paghihiganti, si Lola Elena at si Don Alfredo. Nanoo, ilabis, na nagsisisi dahil sa kanyang pakikisangkot sa kasakiman ni Don Emilio, ay napilitang magkasundo. Kailangan nilang manahimik, magkunwari na patay, at mamuhay ng lihim upang matiyak ang iyong kaligtasan. Tumulong si Manang Connie sa pagpaplano ng lahat sa pagtatago ng Lola Elena at ng kanyang mga lihim sa loob ng maraming dekada. Ang bawat araw na lumitas ay puno ng takot na baka matuklasan sila. Ngunit ang ibig ni Lola Elena kay Bella ay mas matimbang kaysa sa takot. Ang kwentas na yan, sabi ni Manang Connie, tinuturo ang kumikinang na kwentas sa liig ni Bella, ay hindi lamang isang alas. Ito ang susi. Ito ang simbolo ng katotohanan, isang hudyat na inilagay ng lola mo. Ito ay naghihintay sa tamang panahon kapag ikaw ay sapat ng malakas upang harapin ng lahat ng ito. Ang bawat salita ni Manang Connie ay tumatagos sa kaluluwa ni Bella, nagpapaliwanag ng mga misteryo na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ang kwentas ay hindi lamang alaala, kundi isang pamanang may bigat at responsibilidad. Matapos ang nakakagulat na pagbubunyag, inakay ni Manang Connie si Bella sa isang maliit na silid sa likod ng bahay. Ito ay simple lamang. May mga lumang kasangkapan, ngunit may isang pader na natatakpan ng isang malaking tela. Hinila ni Manang Connie ang tela at doon ay lumitaw ang isang lihim na pinto na tila halos hindi nakikita. Pinuksan niya ito gamit ng isang lumang susi na nakatago sa ilalim ng isang palayok. Sa loob ay isang mas maliit na silid, madilim ngunit malinis at may amoy ng lumang papel at pinatuyong damo. Sa gitna ng silid, sa isang maliit na lamesa, ay nakalagay ang isang kahon ng katotohanan. Ito ay isang lumang kahon gawa sa lala na may pinang-ukit na tila dumaan sa mahabang panahon. Ang ibabaw nito ay makinis at malamig sa paghawak. Ang bigat nito ay tila naglalaman ng libong kwento. Dahang binuksan ni Manang Connie ang kahon at tumambad sa paningin ni Bella ang laman nito. Mga lumang papeles, mga litrato, at isang makapal na kwaderno. Ito ang lahat ng ebidensya na iniipon ng Lola Elena mo, sabi ni Manang Connie. Pangapeking kontrata, bank statements na nagpapakita ng mga ninakaw na pera, mga litrato ng mga lupaing inagaw mula sa mga katutubo, at ang kanyang detalyadong diary. Kinuha ni Bella ang diary. Ang mga pahina ay dilaw na sa katagalan at may amoy ng lumang papel. Bawat sulat ay tila nagsasalaysay ng sakit at pighati ng Lola Elena, ang kanyang pakikipaglaban sa kasakiman ni Don Emilio at ang kanyang matinding pagsisisi sa kanyang sariling pagkabigo. At ito, sabi ni Manang Connie, inaabot kay Bella ang isang kopya ng isang lumang dokumento, ang batas ng kalinisan at pananagutan. Ito ay bahagi ng charter ng Arka ng Pamana na isinulat mismo ng Lola Elena mo. Ipinaliwanag niya na ang probisyong ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga founding shareholders o sa kanilang mga legal na tagapagmana na magpatawag ng isang agarang pulong at tanggalin ang sinumang miyembro ng lupol, ng mga direktor, o sinumang miyembro na napatunayang nagnakaw o nagtaksil sa mga ideal ng Arka sa pamamagitan ng isang espesyal na pagboto. Ito ang sandata na inihanda ng lola mo, Bella.
ang espada niya laban sa kasakiman. Habang binabasa ni Bella ang mga pahina ng diary ng kanyang lola, may isang partikular na entry ang pumukaw sa kanyang atensyon, na tila nagbibigay linaw sa maraming bagay. Anak, kung nababasa mo ito, naway makita mo ang liwanag, ang nakasulat sa isang pahya. Si Don Alfredo, sa kanyang huling mga araw, ay lubos na nagsisi. Alam niyang hindi na niya kayang labanan si Don Emilio, ngunit ayaw niyang mamatay na may dalang ganoong kalaking kasalanan. Ibinigay niya ang sarili niyang kopya ng mga ebidensya kay Gabriel, ang kanyang anak. Alam niyang si Gabriel ay may malinis na kalooban at may matinding prinsipyo tulad ng kanyang ama noong simula. Nagtiwalat si Alfredo kay Gabriel na ipagpapatuloy niya ang laban, ngunit sa tamang paraan, sa tamang panahon. Nagulat si Della. Unting nagkaroon ng linaw ang lahat. Ang trace ng kanyang account ni Gab, ang kanyang mga misteryosong babala, ang kanyang pagiging malamig, hindi iyon pagtataksil. Ito ay isang madiskalping hakbang. Alam ni Gab na si Don Emilio ay may kapangyarihan sa foundation at ang direktang pakikipaglaban ay maglalagay sa panganib kay Bella. Sa pamamagitan ng trace ng account at pagpapahintulot sa pagkalat ng mga maling balita, hinayaan ni Gab na si Don Emilio at Marco ay maging kampante, samantalang binibigyan si Bella ng pagkakataon na matukwasan ang katotohanan sa kanyang sarili at maging handa sa laban. Nagtitiwala si Gab kay Bella, mula pa sa simula. Ang mga mata ni Bella ay napuno ng luha ng unawa. Hindi siya iisa. Mula sa pagiging isang babaeng nalugmok sa kawalan ng asa, si Bella ay naging isang taong nagliliyab sa apoy ng katarungan at responsibilidad. Naiintindihan niya ngayon ang bigat na dinala ng Lola Elena niya, ang kanyang tahimik na sakripisyo. Ang kwintas na lihim sa kanyang leeg ay hindi na lamang isang alaala, kundi isang simbolo ng lakas at ng kanyang pamana, ang pamana na dapat niyang protektahan. Ang pagmamahal ni Lola Elena at ang kanyang pangahap para sa kanya ay mas malalim pa kaysa sa anumang inakala niya. Kinuha niya ang lumang cellphone at binial ang numero na ibinigay ni Manang Connie. Ilang ring lamang at may sumagot. Bella. Ang tinig sa kabilang linya. Hindi na ito ang malamig at malayo na tinig ni Gab na kanyang narinig dati. Ngayon, ito ay mainit, tuno ng pagtitiwala at may bakas ng matagal na paghihintay. Gab, sagot ni Bella, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Nahanap ko na si Manang Connie. Alam ko na ang lahat. Narinig niya ang isang malalim na paghinya mula sa kabilang linya. Alam ko, Bella. Matagal na kitang hinihintay. Matagal ko nang hinihintay na magliyab ang apoy sa iyong kalooban. Naging mahirap ang mga nakaraang araw. Alam ko. Pero kailangan mo itong pagdaanan para maging mas malakas ka. Ang bawat salita ni Gab ay tila nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Nagbibigay ng kumpirmasyon sa lahat ng sinabi ni Manang Connie. Hindi ito isang laro. Ito ay isang strategiya. Anda na ako, Gab, sabi ni Bella. Ang kanyang boses ay matatag na, puno ng bagong lakas. Handa na akong harapin sila. Magaling, sagot ni Gab, at naramdaman ni Bella ang isang ngiti sa kanyang boses. Ako, ang ayos ng isang agarang pulong ng Board of Trustees. Huwag kang alala, Bella. Nandito ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Ang mga salita ni Gab ay nagbigay ng panibagong lakas kay Bella. Hindi na siya iisa. Mayroon siyang kaalyado,
isang taong nagtitiwala sa kanya, at isang sandata, ang katotohanan. Handa na siya. Ang susunod na yugto ng kanyang buhay ay magsisimula, at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Siya ang magdadala ng hustisya. Ang arka ng pamana ay hindi na magiging arko ng kasakiman, kundi tunay na arko ng pag-asa, tulad ng pinangarap ng kanyang minamahal na Lola Elena. Ang mga araw na sumunod sa pagbubunyag ni Manang Connie ay tila isang malaking pagsubok para kay Bella. Hindi na ito tungkol sa personal na paghihiganti. Ito ay naging isang banal na misyon upang itama ang mga maling nagawa at ipagtanggol ang pamana ng kanyang Lola Elena. Sa ilalim ng payo at gabay ni Manang Connie, na tila isang matalinong mentor at sa patuloy na komunikasyon kay Gab sa telepono, ginugol ni Bella ang bawat oras, bawat gabi, sa pag-aal. Ang maliit na bahay ni Manang Connie, na dati ikalungan ng kanyang pagkalugmok, ay naging sentro ng kanyang paghahanda. Walang humpay niyang sinuri ang bawat papel sa kahon ng katotohanan, mga peking kontrata, ang detalyadong bank statements, na nagpapakita kung paano nilipat ang milyong piso mula sa pondo ng ARCA patungo sa mga shell corporations ni Don Emilio, ang mga litrato ng mga lupaing inaangkin sa Mindanao at Luzon na tila tinubuan ng mga kalansay ng dating pangarap. Bawat dokumento ay may sariling kwento ng panloloko. Bawat numero ay may katumbas na pighati. Masakit basahin ang mga testimonya ng mga biktima, mga sulat na isinulat ng mga katutubo na nagmamakaawa, na nagkukwento kung paano sila nawalan ng kabuhayan, ng lupa, at ng dignidad. Ang pinakamahalaga ay ang diary ng Lola Elena. Bawat pahina ay binasa niya ng paulit. Ulit, hindi lang para makuha ang impormasyon, kundi para maramdaman ang bawat emosyon, bawat pagsisisi, bawat takot, at pag-asa na naranasan ng kanyang lola. Ang mga sipi mula sa diary ay naging sandata niya, mga salita na may kapangyarihan, higit pa sa anumang dokumento. Habang binabasa niya ang mga huling pahina ng diary, kung saan isinulat ni Lola Elena ang kanyang pag-asa na isang araw ay may magpapatuloy ng kanyang laban, naramdaman ni Bella ang malalim na koneksyon sa kanyang lola. Isang koneksyon na lumampas sa oras at kamatayan. Nakinig din siya ng maingat sa mga payo ni Gab tungkol sa legal na aspeto. Ipinaliwanag nito ang bawat probisyon ng charter ng Arka ng Pamana, lalo na ang batas ng kalinisan at pananagutan. Tinuruan siya ni Gab kung paano magsasalita sa harap ng isang board, kung paano haharapin ang mga tanong, kung paano manatiling kalmado sa gitna ng pressure. Bella, sabi ni Gab sa isang tawag sa telepono, hindi lang ito tungkol sa ebidensya. Ito ay tungkol sa kung paano mo ito ipipresenta, kung paano mo ito ipaparamdam sa kanila. Ipakita mo sa kanila ang puso mo, ang katarungan na pinaniniwalaan mo. Ang pagbabago ni Bella ay hindi lamang sa pag-iisip, kundi pati na rin sa pisikal na anyo. Sa tulong ni Manang Connie, na tila isang very good mother, nagkaroon siya ng bagong tindig. Tinuruan siya ni Manang Connie kung paano maglakad ng may kumpiyansa, kung paano ayos ng sarili ng simple, ngunit elegante. Binili ni Manang Connie ang ilang mga damit na angkop para sa isang babaeng leader, mga simpleng balot saya na gawa sa pinaka-brick, o isang malinis na terno na may matikas na pagkakagawa, na nagbibigay diin sa kanyang pagiging Pilipina. Hindi na ito ang dating guro na may lumang kasuotan, kundi isang babaeng may bagong dignidad. Ngunit higit pa sa panlabas, ang kanyang espiritu ang lubos na nagbago. Ang dating mahiyain, halos nawawalan ng pag-asa, ay napalitan ang isang babaeng puno ng lakas at determinasyon. Ang kanyang mga mata
na dati ipuno ng takot, ngayon ay nagtataglay ng tigas at isang di matitinag na kalooban. Ang kanyang boses, na dati nanginginig sa kaba, ngayon ay malinaw, matatag, at puno ng kumpiyansa. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran, ang kanyang papel bilang tagapagtanggol ng katarungan, ang muling pagbuhay sa pangarap ng Lola Elena. Naging handa siya hindi lamang para sa laban, kundi para sa responsibilidad na kaakibat nito. Naramdaman niya ang presensya ng Lola Elena sa kanyang tabi, na tila binibigyan siya ng lakas sa bawat paghinga. Ang araw ng pulong ay dumating, na tila nagdadala ng bigat ng kasaysayan sa bawat oras. Maaga pa lamang ay nararamdaman na ni Bella ang kaba. Ngunit hindi na ito ang kaba ng takot, kundi ang kaba ng pag-asa at determinasyon. Isinuot niya ang isang eleganteng barat saya, kulay green, na inihanda ni Manang Connie. Ang kwintas na lihim ay nakasabit sa kanyang leeg, na tila isang kalasag, isang simbolo ng kapangyarihan at pag-asa. Nagsimula ang pulong sa isang opisyal na tono. Ang main ballroom ng Arka ng Pamana ay napuno ng mga kilalang personalidad sa lipunan at negosyo. Ang mesa ay yari sa matigas na kahoy ng ngala, makindab at tila sumasalamin sa bawat mukha na nakapahigid. Ang mga pader ay napinturahan ng puti, may mga classic Filipino paintings na nakasabit, na tila nagbibigay ng karangyaan sa silid. Ang ilaw, mula sa malalaking bintana, ay nagbibigay ng natural na liwanag. Ngunit hindi ito nakapagpagaan sa mabigat na kapaligiran. Pumasok sina Don Emilio, Marco, at Connie nang may labis na kumpiyansa. Si Don Emilio, ang may-ari ng isang malawak na business empire, ay nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay mayabang at mapagmaraas. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkasuklam kay Bella, ngunit tila nagpipigil. Si Marco, na nakasabit sa braso ni Ronnie, ay may ngisi sa labi, isang ngisin na nagpapahiwatig ng paghamak. Para sa kanila, ito ay isang formalidad lamang, isang maliit na hadlang na madali nilang maalis. Inakala nilang si Bella ay isa lamang baliw na babae, na naghahanap ng atensyon at madali siyang pababagsakin o worse, ikukulong. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa kasiguraduhan. Ngunit nang pumasok si Bella, kasama si Gab na nakatayo ng matatag sa kanyang tabi, nagbago ang ihip ng hangin. Wala na ang dating guro na madaling apihin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kina Don Emilio at Marco, walang bakas ng takot, taning isang di matitinag na determinasyon. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang tindig ay matikas. Si Gab, sa kabilang banda, ay may matatalim na tingin sa mga miyembro ng board, na tila nagbibigay ng babala. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng tiwala kay Bella. Ang tensyon sa silid ay tila kuryente, nararamdaman ng bawat isa. Ang bawat miyembro ng board ay nararamdaman ang bigat ng hindi nakikitang laban. Magandang araw po sa inyong lahat. Simulan ni Bella. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, na tila nagtatanggal sa lahat ng pagdududa. Ako po si Isabela Reyes. Ngayon po ay narito ako hindi lamang bilang tagapagmana ng Lola Elena Santos, kundi bilang tinig ng mga pinagsamantalahan, ng mga nawalan, ng mga naapi. Nagsimula siyang magsalaysay. Hindi ito isang ordinaryong ulat. Ito ay isang salaysay na nagmula sa puso. Ikinuwento niya ang Lola Elena, ang kanyang pangarap para sa Arka ng Pamana, isang pangarap na itinayo sa bayanihan, sa pagtutulungan, sa pag-asa. Ngunit ang pangarap na iyon, anya, ay unting nilamon ng kasakiman.
Ang diwa ng bayanihan, na siyang puso ng ating lahi, ay niyurakan ng isang tao na dapat sana ay tagapagtanggol nito. Habang nagsasalita si Bella, unti niyang inilabas ang laman ng kahon ng katotohanan. Sa bawat salita, sa bawat pahina na binuksan niya, tila nagiging buhay ang mga patay na ebidensya. Ipinresinta niya ang proyekto ng pag-asa na dati ipinagmamalaki ni Don Emilio. Ang proyektong ito na dapat sanay nagbigay ng pag-asa sa libong Pilipino, lalo na sa ating mga kapatid na katutubo sa Mindanao at sa mga nasalanta ng kalamidad sa Luzon, ay naging tabing lamang para sa isang malawakang pandaraya. Gamit ang mga siti mula sa diary ng Lola Helena, binuhay ni Bella ang mga nakaraang pangyayari. Sabi ng lola ko, ang sakit na makita ang pangarad na aking itinayo ay unting nagiging abo sa kamay ng isang kasamahan. Ang mga ngiti ng mga bata, ang mga panalangin ng mga matatanda ay binubulag ng ginto. Hindi ko kayang manahinik. Ang bawat sipi ay tumatagos sa puso ng mga nakikinig, lalo na sa mga miyembro ng board na matagal nang iginagalang ang Lola Elena. Sunod niyang ipinakita ang mga peking konsata, ang mga numero sa bank statements na nagpapakita kung paano nilipat ang milyong piso sa mga peking kumpanya. Ipinakita niya ang mga litrato ng mga lupaing inagaw, mga lupaing dapat sana'y naging tahanan at kabuhayan ng mga tao, ngunit naging bakanting lote na lamang. Ito po ang ebidensya ng pagkasira ng buhay ng libong pamilya, sabi ni Bella, habang ipinapakita ang mga larawan ng mga komunidad na nawasak, mga tao na nawalan ng tahanan, na tila mga kaluluwang ligaw. Ang mga inosenteng Pilipino ay nawalan ng lupa, ng bahay, at ng kinabukasan. Ang mga pondo na dapat sana'y nagdala ng liwanag ay ginamit upang magpayaman ang ilang tao. Sa simula, pilit na pinabulaanan ni Don Emilio at Marco ang mga akusasyon ni Bella. Mga lumang kuwento lang yan ng isang baliw na matanda. Sigaw ni Marco na tila nagpitigil ng galit. Ito ay gawa. Gawa lamang upang sirain ang pangalan ng aming pamilya. Ngunit habang patuloy na nagpapakita si Bella ng mga matatalin at di mapapabulaan ng ebidensya, unting nawawala ang kanilang kumpiyansa. Ang ngisi ni Marco ay napalitan ng panginginig ng labi at ang mapagmataas na mukha ni Don Emilio ay unting pumuti. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigla at takot. Ang katahimikan sa silid ay lalong naging mabigat. Nagbigay ng senyales si Bella kay Gab. Tumayo si Gab, ang kanyang tindig ay matikas. Ako po si Gabriel Villalobos. Simula niya, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Ilang executive director ng Arca ng Pamana at bilang anak ni Don Alfredo Villalobos, ako po ay nagpapatunay sa lahat ng inihayag ni Bibi. Yes. Pagkatapos, ay ipinakita niya ang pinakahuling ebidensya. Ang sworn confession ni Don Alfredo, na nakasulat at naka-record. Ang audio ay pinatubtob, at ang transcription ay ipinonject sa malaking screen sa harap ng board. Ang tinig ni Don Alfredo, na puno ng pagsisisi at pagdurusa, ay umalingaw sa silid. Detalyado niyang isinalaysay ang kanyang papel sa pagtatago ng sikreto, ang kanyang pagsisisi, at ang kanyang huling pagtatangka na itama ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling kopya ng ebidensya kay Gab. Patawarin niyo ako, ang huling salita ni Don Alfredo sa recording
Patawarin niyo ako sa lahat ng aking nagawa. Naway, matagpuan ni Bella ang katarungan na matagal nang ipinagkait sa inyo. Ang confession ay tila isang malakas na kulob na tumama kay Don Emilio. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga kamay ay naninginig. Si Marco at Ronnie ay nagulantang. Lumaki ang kanilang mga mata sa takot. Ang kanilang mga mukha ay tila nakakita ng multo. Mga kasinungalingan. Lahat yan ay gawa. Gawa lamang. Sigaw ni Don Emilio habang pumapalo sa mesa. Wala kayong karapatang gawin ito sa akin. Ako ang nagtatag ng pundasyong ito. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita na alam niyang tapos na ang laro. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nangyari na nagpatunay sa lubos na pagbabago ni Bella. Sa matinding galit at desperasyon, tumayo si Marco at biglang sumugod kay Bella na tila susunggaban ang kwentas at ang mga ebidensya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Walang hiya ka. Akala mo ba'y mananalo ka sa anin? Ngunit hindi na ito ang dating mahinang Bella na madaling atihin. Sa isang iglap na may bilis na hindi inaasahan, umilag si Bella. Ang kanyang kanang kamay ay mabilis na itinulak si Marco, hindi sa galit, kundi sa isang matinding pagtatanggol. Natumba si Marco, pumagsak sa isang maliit na lamesa sa gilid ng boardroom, at kumalinaw-ngaw ang tunog ng nabasag na baso. Ang pangyayaring ito ay nagpatunay sa lahat na si Bella ay hindi na biktima. Siya ay isang Filipina na matapang, handang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang katarungan. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matitinag na lakas. Pumalik si Bella sa kanyang upuan. Ang kanyang hininga ay bahagyang humahabol, ngunit ang kanyang tinig ay matatag pa rin. Mga kagalang, galang na miyembro ng board, sabi niya, habang ibinababa ang copy ng charter ng Arka ng Pamana, bilang tagapagmana ng isa sa mga panupagtatag, at sa ilalim ng probisyon ng Batas ng Kalinisan at Pananagutan, hinihiling ko po na bumoto tayo pa sa adarang pagtanggal kay Don Emilio Mendoza dahil sa kanyang gross misconduct and betrayal of trust. Ang mga miyembro ng board na natulala sa mga ebidensya sa pagtatapat ni Don Alfredo at sa inaasahang lakas ni Bella ay walang ibang pagpipilian. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabigla at kalungkutan, ngunit alam nilang ang katotohanan ay nakalatag na sa kanilang harapan. Ang pagboto ay mabilis. Sa ilalim ng bigat ng mapapabulaanan ng ebidensya at ang matatag na presensya ni Bella at Gab, nagkaisa sila. Ang desisyon ay malinaw. Si Don Emilio Mendoza ay agad na tinanggal sa lahat ng kanyang posisyon sa Arka ng Pamana at ang kanyang lahat ng ari. Arian ay Chris upang magsilbing investigasyon at bayad. Pinsahala sa mga biktima, si Marco at Ronnie ay agad ding sinuspindi sa lahat ng kanilang koneksyon sa foundation at agad na iniharap sa kasong kriminal. Ang katarungan na matagal nang ipinagkait ay sa wakas ay sumikat. Ang sunod na mga araw matapos ang mapangahas na pagpupulong ay tila isang malaking alon na humagupit sa buong Maynila. At unting kumalat sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang mga bulong sa loob ng boardroom ay naging malakas na hiyawan sa mga lansangan, sa mga news channels, at sa bawat kanto ng bansa. Ang pagbagsak ni Don Emilio Mendoza, ang matagal nang itinuturing na haligi ng lipunan at negosyo, ay isang nakakagulat na balita. Ang kanyang pagkasira, kasama ang pagkakalantad ng malawakang panloloko sa proyekto ng
Asa ay nagdulot ng matinding pagkabigla at galit. Para sa marami, ang pangyayari ay nagbigay ng asa na mayroon pa ring katarungan sa mundo. Ang mga dating media outlets na walang awa na nanira sa pangalan ni Bella, na nagpakalat ng mga huwan na balita na siya'y isang manloloko, ay ngayon, ang siya namang nangunguna sa pagpuri sa kanya. Ang mga headlines ay nagbago mula sa ang reyna ng panloloko. Inaabuso ang pangalan ng yumao patungo sa ang bagong bayani. Isang guro ang nagbunyag ng katotohanan. At ang katarungan ay nagtagumpay. Ang tagapagmana ng arka ng pamana, naghatid ng pagbabago. Ang kanyang mukha, na dati may malisyosong taksyon, ay ngayon ay may mga salitang nagpapakita ng asa at inspirasyon. Ang mga social media platforms ay binangan ng mga mensahe ng suporta at paghanga para kay Bella. Ang mga tao na dati naniniwala sa mga paninira ay ngayon ay humihingi ng tawad at nagpapakita ng kanilang pagmamahal. Ito ay isang paalala na ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumabas, gaano man ito katagal itago. Sa isang linggo, matapos sa ang matagumpay na pagpupulong, isang formal na seremonya ang isinagawa sa loob ng arka ng pamana. Sa gitna ng mga miyembro ng board na puno ng pagsisisi at asa, opisyal na itinalaga si Isabela Bella Reyes bilang pansamantalang tagapangulo ng Kuota, bilang legal na tagapagmana ni Lola Elena Santos, ang isa sa mga nagtatag ng pundasyon. Ang kwintas na lihin ay nakasabit sa kanyang leeg, hindi na lamang isang anting, kundi isang selyo ng kanyang responsibilidad. Sa kanyang loob nararamdaman ni Bella ang bigat ng pamanang ito, isang bigat na hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi sa isang misyon na itama ang mga pagkakamali at ibalik ang dignidad sa mga nawalan. Hindi niya inaakala na darating siya sa posisyong ito mula sa pagiging isang simpleng guro sa elementarya. Ngunit ngayon, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Isang malaking press conference ang agad na isinagawa, na dinaluhan ng mga nangungunang media personalities at mga opisyales ng gobyerno. Tumayo si Bella sa harap ng maraming kamera at mikropono. Ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng seryosong tingin. Ang kanyang boses, na dati nanginginig sa takot, ngayon ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Narito po ako, hindi upang ipagmalaki ang tagumpay na ito, kundi upang mangako. Simula niya, ang kanyang tinig ay tumatago sa bawat sulok ng silid. Mangako na gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya upang maibalik ang katarungan sa mga biktima ng proyekto ng asa. Ang pondo na inilaan para sa kanila ay ibabalik, at ang mga taong gumawa ng kasamaan ay pananagutin. Idiniin niya ang kanyang pangako na gawin mas transparent at accountable ang lahat ng operasyon ng Kuota. Ang arka ng pamana ay hindi na magiging pugad ng kasakiman. Ito ay muling magiging isang ilaw ng asa, isang tunay na arko para sa sambayan ng Pilipino, gaya ng pinangarap ng aking Lola Elena. Nagtapos siya sa pamamagitan ng pagbanggit sa diwa ng bayanihan, ang pagtutulungan at asa. Sa tulong ninyong lahat, sa diwa ng bayanihan, muli nating itatayo ang tiwala ng mga Pilipino sa institusyong ito. Sama nating babangon ang arka ng pamana para sa kapakanan ng mga henerasyong darating. Sa bawat salita, ramdam ang kanyang sinseridad at ang kanyang matinding dedikasyon sa kanyang bagong tungkulin. Sa likod niya, nakatayo, sigab, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghanga at suporta.
Sa ilalim ng kanyang bagong kapangyarihan, agad na sinimulan ni Bella ang masusing pagdilinis sa arka ng pamana. Ang unang hakbang ay ang sistematikong pagtanggal kina Marco at Ronnie mula sa lahat ng kanilang posisyon at impluensya sa pundasyon at sa lahat ng mga kaugnay na kumpanya. Bawat koneksyon, bawat bakas ng kanilang kasakiman ay sinuri at pinutol. Ang mga kasong kriminal ay inihain laban sa kanila, kasama ang phrase ng kanilang mga arian, upang tiyakin ng pagbabalik ng pera sa mga biktima. Ang pagtanggap niya sa matinding responsibilidad na ito ay nagpakita ng kanyang bagong lakas at pagiging matatag. Hindi ito naging malali. Ang bawat desisyon ay may kalakip na hamon, ngunit sa bawat pagsubok, lumalabas ang kanyang katatagan. Sa tulong at gabay ni Gab, na nagpakita ng hindi matatawarang dedikasyon, inilaan ni Bella ang lahat ng kanyang oras sa muling pagtatayo ng kuota. Ang kanilang mga araw ay napuno ng mga pagpupulong, pag-aaral ng mga dokumento, at pagpaplano. Madalas silang nagtatrabaho hanggang gabi. Ang kanilang mga opisina ay nagiging sentro ng pagbabago. Pinagtibay nila ang mga bagong internal controls at ethical guidelines upang maiwasan ang anumang uri ng panloloko sa hinaharap. Inilunsad nila ang mga bagong inisyatibo ng proyekto na nakatuon sa tunay na integridad at transparency. Ang bawat pondo na ilalabas ay dadaan sa masusing pagsusuri at bawat proyekto ay susundan mula sa simula hanggang sa matapos. Hindi na ito tungkol sa malalaking pangalan o pagpapayaman ng iilan, kundi sa tunay na serbisyo sa komunidad. Pinatunayan ni Bella ang kanyang sarili, hindi lamang bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang lider na may malinaw na visyon, walang takot, at pusong puno ng malasakit. Ang kanyang mga desisyon ay hindi lamang batay sa batas, kundi sa prinsipyo ng katarungan at pagmamalasakit sa kapwa. Ang kanyang empatiya, na dating nakatuon sa kanyang mga estudyante, ay ngayon ay lumawak upang yakapin ng libong biktima ng kasakiman. Pumuo siya ng isang espesyal na komite na nakatuon sa malalim na investigasyon ng proyekto ng pag-asa. Ang komite na ito ay binubuo ng mga auditor, mga abogado, at mga community leaders na may puso para sa serbisyo. Ang kanilang misyon ay tukuyin ang bawat biktima, bawat pamilyang nawalan, at tiyakin na bawat isa ay makakatanggap ng nararapat na kabayaran at pulong. Ang komite ay naglakbay sa iba't ibang sulok ng bansa, usap sa mga biktima, nang nangalap ng mga testimonies, at bumubuo ng isang komprehensibong database. Ang bawat detalye ay mahalaga, bawat boses ay pinakinggan. Ang relasyon ni Bella at Gab ay lumago mula sa isang maingat na pakikipag-ugnayan tungo sa isang matibay na pakikipagtulungan. Puno ng tiwala, respeto, at isang pinagsamang ideal para sa kapakanan ng komunidad. Sila ay naging isang pambihirang team. Sa isang formal na seremonya, itinalaga ni Bella si Gab bilang opisyal na executive director ng Arka ng Pamana. Gab, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Wala akong nakikitang mas pa dapat na mamuno sa pundasyong ito, kundi ikaw. Alam kong ang iyong ama ay magiging ipinagmamalaki ka, at ang Lola Elena ay masaya sa iyong katapatan at dedikasyon. Si Gab, na dating tila malamig at malayo, ay nagpakita ng init at sinseridad sa kanyang pagtanggap. Bella, sagot niya, ang karangalan ay sa akin. At nangangako, ako, na patuloy kitang susuportahan sa bawat hakbang.
Ang pundasyong ito ay muling magiging liwanag ng pag-asa, gaya ng pinangarap ng ating mga magulang at ni Lola Elena. Si Gab ay naging kanang kamay ni Bella. Ang kanyang strategic mind at organizational skills ay naging mahalaga sa pagpapatakbo ng pundasyon ng epektibo. Sila ay nagbabahagi ng mga ideya, nagdedesisyon ng magkasama, at laging pinapanatili ang kapakanan ng mga tao sa kanilang puso. Ang kanilang partnership ay naging inspirasyon sa mga empleyado ng Arka ng Pamana. Hindi rin nakalimutan ni Bella si Manang Connie. Agad niyang hinanap ang paraan upang masuklian ang kabutihan at sakripisyo ng matandang babae. Ibinigay niya kay Manang Connie ang isang komportableng bahay, malapit pa rin sa dagat sa Batangas, kung saan ito maaaring mamuhay ng payapa at may dignidad. Regular na bumibisita si Bella kay Manang Connie, hindi lamang upang magbigay ng pasasalamat, kundi upang humingi ng payo at magbahagi ng kanyang mga alalahanin. Sa bawat pagbisita, nagdadala si Bella ng mga sariwang prutas at gulay, at nagkukwentuhan sila sa beranda, habang ang simoy ng hangin mula sa dagat ay humahalik sa kanilang mga mukha. Ang relasyon nila ay lumalin, nagiging parang ina, o apo, at lola. Ipinapakita nito ang paggalang sa matatanda at ang halaga ng pasasalamat sa kulturang Pilipino. Isang gabi, matapos ang isang matinding araw ng trabaho, sinabi ni Bella kay Gab, "Gab, kailangan kong makita ang mga komunidad na naapektuhan. Kailangan kong makinig sa kanilang mga kwento." Direktang. At sa sumunod na mga linggo, ginawa niya yon. Naglakbay siya sa Mindanao, sa mga liblib na bahagi kung saan ang proyekto ng pag-asa ay nagdulot ang malawakang pinsala sa mga katutubong komunidad. Nakita niya ang mga bahay na nasira, ang mga lupaing inagaw, ang mga mukha ng mga taong nawalan ng pag-asa. Tuon, sa gitna ng kanilang paghihirap, nakipag-usap si Bella sa mga matatandang babae na may mga mata na puno ng lungkot, ngunit may bakas pa rin ng pag-asa. Nakipaglaro siya sa mga bata na ang kanilang mga ngiti ay hindi pa rin nabubura sa kabila ng kanilang kagayan. Direktang nakinig siya sa kanilang mga hinain, sa kanilang mga kwento ng pagkawala at panloloko. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha sa bawat kwento, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Ito ay kabaliktaran sa kanyang kalagayan sa kabanata 1, kung saan siya'y iisa at nawawalan ng pag-asa. Ngayon, siya'y nakatayo sa gitna ng maraming tao, isang ilaw ng pag-asa. Sa bawat komunidad, nangako si Bella, ibabalik namin ang inyong dignidad, ang inyong lupa, ang inyong pag-asa. Sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, o alinaw sa mga bukirin at kabundukan. Hindi ko kayo iiwan. Ang Arka ng Pamana ay muling magiging sandigan ninyo. Agad na inilusad ni Bella ang mga bagong proyekto, hindi lamang para sa kabayaran, kundi para sa pangmatagalang pag-unlad. Mga programa sa edukasyon, para sa mga bata at matatanda, pagtatayo ng mga health clinics sa mga liblib na lugar, at pagtuturo ng mga sustainable livelihood programs para sa mga magsasaka at mangingisda. Ang mga proyekto ay idinisenyo upang tiyakin na ang proyekto ng pag-asa ay tunay na magbibigay ng pag-asa, isang bagong simula para sa mga taong matagal nang naghihirap. Isang gabi, pagtatapos ng ilang buwan, nakatayo si Bella sa balkonahe ng gusali ng Arka ng Pamana,
pinagmamasdan ng magandang sunset sa Maynila. Ang mga gusali ay nagliliwanag sa gintong kulay ng papalubog na araw, at ang mga ilaw ng lungsod ay unting nagsisindi. Ang kwintas na lihim ay kumikinang sa kanyang leeg, hindi na lamang isang simpleng alahas, kundi isang simbolo, ang kanyang pamana, ang kanyang responsibilidad, at ng katotohanang pinalindigan niya. Tinanggap niya, hindi lamang ang malaking yaman na iniwan ni Lola Elena, kundi ang mabigat na responsibilidad at ang matibay na pangako sa katotohanan, integridad, at katarungan. Alam niya na ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Mayroon pang mga hamon na darating, mga bagong kaaway at marahil mga bagong balangkas ng kasakiman. Ngunit ngayon siya ay handa ng harapin ang lahat. Hindi na siya ang mahinang Bella na dating biktima, kundi isang matapang na bayanihan, isang lider para sa komunidad, ang legal na tagapagmana, at ang bagong pinuno ng arta ng pamana. Isang huling sulyap sa papalubog na araw, at nakita niya ang isang bahagyang kislap ng liwanag sa silangan, isang pangako ng isang bagong umaga. Isang bagong umaga para sa arka ng pamana, at isang bagong umaga para sa mga mamamayang Pilipino. Ang arka ng pamana ay tunay na magiging arko ng pag-asa para sa lahat. Sa kanyang puso, nararamdaman niya ang presensya, ang Lola Elena, ng kanyang mga magulang, at ng lahat ng mga inosenteng biktima, na tila binibigyan siya ng lakas at gabay sa kanyang paglalakbay. Ang kwento ni Bella ay hindi lamang kwento ng paghihiganti, kundi kwento ng pagbabago, ang pagbangon, at ng walang hanggang pag-asa para sa Pilipinas.